Yung pagpapayapa ng galit dahil sa kanyang pagbaba sa pwesto, maaaring tanggapin natin, like sabihin natin 50% ng galit at least kahit papaano napahupa niya sa kanyang pagbaba sa pwesto. Kaya lamang, ang problema lamang doon, hindi nakakatuwang tuluyan dahil sabi ko nga, tinanggal natin si Barabas, pinalit natin si Hestas. O wala, ang pananaw kasi na dapat is, kung nagbumaba ka na rin lang, at gusto mong, ang purpose, sabi mo, ang purpose is to clear the image of the lower house. Dapat, kung pinalitan mo, ikaw, pinalitan, ang ipinalit mo is someone who, yung pangalan pa lang, panatagang tao, okay yan. Walang problema yan. Hindi natin, you cannot question the integrity of the person because his reputation precedes him. Si Attorney Virgilio Garcia, isa pong retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines. General, good evening sir. Si MJ, si Paul. Ngayon pong 10 oras ng gabi. Mabuhay po kayo sir. Mabuhay kayong dalawa. Magandang gabi MJ, magandang gabi Paul, magandang gabi sa inyong mga tagapakinig dito sa Pilipinas at sa ibang dako ng mundo. Magandang araw sa inyong lahat. Mukhang iba ang kulay mo ngayon, General. Pula. Mukhang nasa war mode ka ngayon, General. O ito ay nagkataon lamang, sir? Kaya natapat na pulang, sabi ko nga, magja-jacket na lang ako . Mamaya sa commercial, magja-jacket ako, wala kulay. Relax na tayo, General. Sir, matindi po ang ngit-ngit, no, na nangyayari o nararamdaman ng taong bayan. Kayo po ang mga retiradong general. Paras lang po tayo sir Tao lang po tayo at nakakaramdam ng galit. Lalo pat pinag-uusapan dito ang issue ng pondo ng Kabanang Bayan. Bilang abogado, bilang retiradong opisyal ng AFP, ano po ang inyong assessment sa nangyayaring korupsyon sa Pilipinas? Ito ba'y may pag-asa pa? O ano ang magiging solusyon nito, General? Mayroon pong pag-asa kung mayroong pag-asa. Kung sa nakakagalit, talagang nakakagalit. Pero ang ating pakiusap sa ating mga kababayan, tayo mga Pilipino, mahinahon tayo. Mahaba ang pasensya natin, kaya siguro tayo nagkakaganito dahil sa haba ng pasensya natin na tayo mapagbigay ng pagkakataon. Kaya lumala ng ganito. Sabi ko nga parang kulang sa outrage. Wala tayong public outrage. Nakikita na natin, hindi pa natin napipigil. So, ang ating pakiusap, manatili tayong mahinahon. Ang ating pakiusap is, oo, tama, ibulalas natin ang ating pagtutol, ang ating pagkadismaya at galit sa laganap na korupsyon na nangyayari ngayon. Siguro talagang napapanahon na kailangan ng ika nga ni Fernando po, puno na ang saluk. Yan. Kasi ang korupsyon, hindi lamang sa itaas hanggang ibaba. Ultimo security guard, nakikisali na Ultimo security guard ng opisina, nakakasama sa bigayan. Kaya ika nga talagang, well, siguro ito na. This is it. This is where we stop and this is where we separate the boys from the men. Dito natin talaga kailangang tapusin. Tayong mga mamamayan, kailangan tayong manatiling alerto at huwag tayong titigil. Huwag din tayong huhupa sa ating pagmamasid at sa pag-pressure sa kanila upang hanggang makamit natin yung gusto nating ideal na gobyerno na gusto natin, na walang korap at sila ay talagang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Ika nga ng matapat dahil public office is a public trust, di ba? So parang ang ano dyan is just like Caesar's wife, you must be above suspicion. Ideally yun talaga dapat. Opo, at nakausap po namin sa isang panayam
si retired AFP Chief of Staff Mojenes Esperon Jr. at naikwento niya na sa lahat daw po ng mga public forum at sa lahat po ng mga group chat na kanya pong sinalihan bilang pong produkto ng Philippine Military Academy, halos lahat daw po ng mga miyembro, mga opisyal, dating opisyal, ay galit na galit po sa issue ng korupsyon. Now sir, as a retired official of the Armed Forces, ano po ang nakikita ninyong papel ng inyo pong hanay na mga retiradong opisyal at general sa issue po ng transparency at accountability sa issue ngayon ng korupsyon, sa flood control na nalaman po natin na meron palang mga multong proyekto na binayaran po ng bilyon-bilyon sa pondo ng bayan? Alam mo yung ating sandatahang lakas ng Pilipinas, kahit na yung mga opisyal na mga retirado tapos nang magsilbi ng aktibo sa bayan, hindi naman sila kumbaga tapos na. Wala na kaming pakialam. Patuloy ang pakikialam ng ating mga retiradong opisyal at nananatili sa kanilang puso, kanilang damdamin ang pagiging protector of the people and the state. And they remain vigilant. Sa totoo lang is umiikot within the community yung mga kuro-kuro, the positive and the negative of it. Pero we want to assure our kababayan na retirado man o hindi, nakamasid po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas upang protektahan ang ating kalayaan. Opo. At itong corruption, this has to stop. Meron po tayong na-attain na masasabi natin medyo naka first base tayo. Dahil yung pong pinaka sinasabi natin kaporal, kaporal man directly or indirectly, dahil he is claiming innocence, we give him the benefit of that, but because the buck stops with him, he must ultimately face the consequences of what has happened within his domain. So, napalitan na po, nagbigay, kumbaga, nag-giveaway na siya at pinagbigyan niya para ang mga tao ay mapayapa niya ang galit. Yung pagpapayapa ng galit dahil sa kanyang pagbaba sa pwesto, maaaring tanggapin natin, like sabihin natin 50% ng galit at least kahit papaano napahupa niya sa kanyang pagbaba sa pwesto. Kaya lamang, ang problema lamang doon hindi nakakatuwang tuluyan dahil sabi ko nga tinanggal natin si Barabas, pinalit natin si Hestas. Ang pananaw kasi na dapat is kung nagbumaba ka na rin lang at gusto mong ang purpose, sabi mo ang purpose is to clear the image of the lower house, dapat kung pinalitan mo, ikaw pinalitan, ang ipinalit mo is someone who yung pangalan pa lang panatagang tao, okay yan, walang problema yan, hindi natin. You cannot question the integrity of the person because his reputation precedes him. Yung mga ganong klase sana yung inilagay para, okay, now we mean business, now this is serious, now they are sincere. Pagka ganyan yung agad-agad maraming sinasabi ang tao, mas malalang political dynasty yung kinasasapian nung pinalit. Medyo issue pa rin po kasi, malaking issue ngayon, yung political dynasty. Because we're saying that political dynasty is the root of all this. Opo. Na hindi natin na solusyonan ng mapakahabang panahon. At Opo. sa mahabang panahon na yan, pinupukaw natin ang ating kaisa-isang sandigan ng ating kalayaan, ang Korte Suprema, para magsalita tungkol dito. Kung ayaw nilang galawin, hindi naman pwede. Sabi nga ni Justice Carpio, yung babae. Kalimutan ko, lagi ko nakakalimutan yung pangalan ni Justice Carpio Morales. Hindi pwedeng magkaroon ng problema sa isang demokrasya, sa isang Republican government, na ang konstitusyon, ang saligang batas ay walang solusyon.
Okay. At yan nga po, dito sa atin, ang solusyon ay ang ating Korte Suprema. Kung ayaw galawin ng ating mga mambabatas yung constitutional provision on political dynasty, because it's been like 38 years going 39, hindi nila dinefine, hindi nila ginawa ang mandato ng saligang batas sa kanila para maghain ng enabling law so that the prohibition on political dynasty can be cleared. Meets and bounds lang naman ang hinahanap doon eh. Kung bawal talaga. Hindi na natin pag-uusapan, bawal ba yung political dynasty sa ating saligang batas o hindi. Maliwanag, bawal yon. Ang inaantay lamang natin is yung definition, defining the meets and bounds, yung width and breadth of what constitutes political dynasty. Kung ayaw gawin ng Kongreso yun, merong mga ehemplo na nangyayari ngayon na pwedeng sabihin ng Korte Suprema, o yan, political dynasty. And they have to step in and somehow say something. Ganon. Siguro yung ating Pangulo can also say something and say, bigay natin yan. Gawin natin priority bill is the enactment of the enabling law prohibiting political dynasty. Alam niyo may purpose yung saligang batas for prohibiting political dynasty because it inhibits the primary purpose. Yung it prohibits, it inhibits, it limits yung purpose ng saligang batas na kailangan maging pantay-pantay ang pagkakataon ng lahat ng tao na makapagsilbi sa taong bayan. Yung equal access to opportunities for public service, that is the main purpose. Opo.